near, a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist Church and Member Church of God International mga kapatid. So sa ating topic na pag-usapan ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang MCGI or ADD ay peking iglesia ayon sa Biblia. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang MCGI or ADD ay peking iglesia ayon sa Biblia. So affirmative natin dito si Brother Fernando Camacho ng SDA. Siyempre negative naman si Brother Jules dito ng MCGI. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, rule number 1, yung limit sa pagsagot. Lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, tuloy pa din hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2, close-ended question. Kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot sa pagpipilian muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay ang categorical, at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataong magpaliwanag ng 10 segundo, at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ayon sa tanong. Sagutin ang tanong na naaayon sa tanong mga kapatid. Kung ang tanong ay sino, naghahanap ito ng pangalan, at kung ang tanong naman ay saan mababasa, so we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng talata. Ngunit ang sagot gaya ng wala ay tinatanggap ko as a valid answer. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at during first cross examination,
pag sinabi o nabanggit ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan o mga ganitong kahulugan, ay automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Either nilatag o hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa 2 warning. Ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, objection at clarification limit. Bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi po pinapahintulutan ang pagbanggit o panlalait sa physical na anyo gaya ng hugis ng katawan at iba pa. Hindi rin pinapahintulutan ang pagmumura na alam natin. Ngunit ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto, mangmang, sinungaling at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan ko kayong magtanong patungkol sa mga sensitibong paksa. Kabilang doon yung mga personal na buhay. Ngunit maaari ding pumili kung sasagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, moderator special authority. Bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, liability disclaimer. Bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth. Nagmo-moderate na po ako almost many years mga kapatid sa iba't ibang debater at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ninyo. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Your Honor, sumasang-ayon po ang affirmative side. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon tayo. Okay, so yun yung ating kumpirmasyon mga kapatid at before natin simulan ng ating debate, gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ikwento kung paano nabuo o naganap ang debate na ito at syempre kung paano naman tinanggap ng ating negative. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Opo, ang inyo pong maliit na lingkod na lagi ninyo nakasama sa Impapawid at sa mga debating platform, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., isa pong simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church. At ngayon po ay tumatayo sa panig ng katotohanan bilang afirmatibo. Patutunayan ko po ngayong gabi na ang MCGI o ang ADT ay peke pong iglesia. Actually, nabuo ang debating ito, hindi naman talaga si kapatid na Jules ang kaharap ko rito dapat. Sinalo lang ito ni kapatid na Jules. Ang kaharap ko talaga rito ay yun pong isa, pangalan nito, kaibigan natin ito, nakalimutan ko na yung pangalan. Si kapatid na Mario, ng dating daan din. At ngayon, tinanggap naman ng kapatid na Diyos. Kaya kami po ang maghaharap ngayon. At umaasa ko ngayong gabi na ang usaping ito ay magiging makabuluhan at mapagkukunan ng mga aral ng mga nagsusuri pa sa katotohanan. Back to you kapatid na Rashi. Siyempre, dako tayo sa ating tututol naman. Pakilala ka kapatid. Okay, salamat Mr. Moderator. Ako nga pala si Jules Lokban, no, ng MCGI. Actually, nakasit na itong debate. Kaya lang, bibigyan natin ngayon ng din upang malinawan ng ating affirmative. Salamat. Okay mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. At dyan sa ating mga nasa audience live mga kapatid, please share yung ating live streaming kahit sa profile nyo lang
or you can tag your friends mga kapatid. Simply just comment mga kapatid at everyone or at highlights ata yan or at followers kung meron kayong ganyan. So please mga kapatid, para mas madami pang makapanood ng debate na ito. So simple, comment lang kayo ng at highlights. Ayan. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang MCGI or ADD ay peking iglesia ayon sa Biblia. Fernando Camacho ng SDA, your time start now, bro. Alright, sa Diyos ang unang-unang kapurihan natin. Tangad natin na siyang maluwalhati sa magiging makabuluhang pag-uusap po ngayong gabi. Katulad po ng ating nabanggit, tayo po ay tatayo sa panig ng katotohanan at patutunayan natin na ang MCGI o ADD ay hindi tunay na iglesia, kundi peking iglesia ayon sa Biblia. Okay? Ngayon, sa aking patuloy na pagpapalaot ay bago ko pumunta sa aking mga contentions ay maglalatag muna ako ng mga assignments na sasagutin ng ating pong negative side mamaya po sa kanyang pagtindig. Ano itong mga assignments? Ito, nilapag ko po sa ating screen. Yan. Ang unang assignment, ang ADD ba o yung ang dating daan ba ay isang relihiyon? Yan, yes or no. So sagutin po ninyo yan mamaya bilang assignment. Pangalawa, si Satanas ba inihulog na sa lupa o hindi pa inihulog sa lupa? Pangatlong assignment na sasagutin, alin po ba ang tama? Haligi at suhay o haligi at saligan? Yan, tungkol po ito sa title ng kanila pong ng kanilang iglesia, Okay? So alin ang tama? Haligi at suhay o yung haligi at saligan? Okay? Pang-apat na assignment natin, bilang pagsubok sa kanilang pananampalataya, kung sila nga ay tunay na iglesia o peking iglesia, si Juan Bautista ba ay nabautismohan o hindi? Ayan. Pang-lima na assignment natin, inaasahan natin sasagutin ito sa atin, yung Kawikaan 15:4 at ang Kawikaan chapter 3 verse 18. Sino ang tinutukoy na punong kahoy ng buhay? O sino ba talaga ang tinutukoy na punong kahoy ng buhay sa mga talatang ito? Si Ginoong Nicolas Perez ba o si Ginoong Eliseo F. Soriano? At panghuli nating assignment, pang-anim. Kanino natupad ang Jeremias 30 verses 19 to 20? Kay Ginoong Eliseo F. Soriano ba o ito'y natupad sa ilalim ni Cyrus ng Persia? So yan po ang anim na assignment natin ay inaasahan natin sasagutin po ng negative side mamaya po pagtindig po niya. Yan. O mamaya pag-eri niya. Okay. Pag hindi niya po ito sinagot mamaya, so pinatunayan na sa atin na peking iglesia talaga ang MCGI o ang ADD. Punta na ako ngayon sa unang contentions. Kung bakit ako naniniwala na peking iglesia ang ADD o MCGI. Mr. Moderator, wait lang. Hindi ko naririnig yung niya, yung boses niya. Wait lang. Malinaw ba ako, Mr. Moderator? Malakas yung boses mo, bro, pero ito ba? Nadidinig mo? Hello? Hello, mic test? Hello? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dinig ka, bro, malakas yung 1, boses. 2, 3. Malakas yung boses mo pero hindi Yung kay Camacho, ang hina sa akin ang dating niya. Yung kay Brother Camacho, mahina. Sa akin ba? Putol. Sa akin ba? Malakas? Bro? So ano naman, bro? Malinaw naman sa akin kay Camacho yung boses. Malinaw? Baka sa signal ko. Oo, ganito, bro. Malinaw ba ang boses ko? Malinaw? Yes, bro, malinaw. Ganito, mag-off ka na ng camera. Hindi ka naman din nakikita sa screen para mas makatulong. Or sige, anuin ko lang. Sige, try tingnan mo. ko lang yung signal. Sige, lumipat ka. At ayan, malinaw na ba? hello, mic test. Hello. Ito ba? Dinig mo? Mag-off ka ng camera na lang, bro. Mag-off ka muna. Sa presentation ka na lang mag-open ng camera. Stop muna tayo, stop. Kasi di ko narinig yung presentation niya eh. Oo, sige Hindi lang. ko narinig eh.
Sige lang, ganito bro. Ayan, malinaw na bang boses ko? Pagsalitain mo. Brother Camacho, salita ka nga. Mic test nga bro. Salita ka. Yes, Mic test. 1, 2, 3. Dinig nyo ba ako dito mula rito sa aking kinalalagyan? Check mic. Medyo mahina yung ano mo eh, yung dating ng boses mo eh. Ewan ko, sa'yo, Kara, siya, mahina ba dating ng boses ko? Okay naman sa akin, pero kung meron pang lalakas, syempre, mas maganda. Salita ka ulit, brother. Salita ka ulit. Titingnan natin. Salita ka ulit. Test mic, 1, 2, 3. Dito lang ako. Brother Camacho? Ay, yan bro, nagsasalita na siya bro. Nagsasalita na ako at chinecheck natin kung maririnig mo Brother? ba aking ano. Bro Jules, nadidinig mo ako? Mahina. Putol-putol talaga. Ganito bro, mag-off ka na lang ng camera bro. Putol-putol eh. Wait lang. Kuha ko ng signal. Oo, mag-off ka ng camera. Wait lang. Kasi for sure sa iyo yan, kasi malinaw naman dito sa akin. Paano na nga ng brother Camacho? Paano nga ng ano mo? Mic test, Oo. mic test. Ng boses mo? Eto, naririnig mo na yung aking... Okay na. Okay na. Tuloy Okay. na, okay na. So, Paulit na lang kasi hindi ko talaga nalista yung mga sinabi mo. ay, ano yan bro? Tuloy-tuloy pa din yan bro. So ganito. Sige. Pero Sige lang, ano sige pa lang. naman, bago pa naman. Ano pa lang, 7 minutes pa lang. So bro Camacho, proceed bro. Okay, so... Okay, sige na lang at para sa kapakanan ng ating pong negative side, ay ulitin natin yung ating unang presentation. Ano? Actually, sa aking unang presentation, nagbigay ako ng assignment. At itong mga assignments na binigay ko, ay hangad ko po na sagutin po ng negative side sa kanyang presentation. Ano-ano ang mga assignment na ito? Ayan po, nakalatag naman sa inyong mga screen. Una, sasagutin sa atin, yun bang ang dating daan o yung ADD ba? Yan ba isang relihiyon? Yes or no? Gusto ko maintindihan po yan mga kapatid. Pangalawa, si Satanas ba ay inihulog na dito sa lupa o hindi pa siya inihulog? Pangatlong assignment, alin ba talaga ang tama? Haligi at suhay o haligi at saligan? No? Tungkol yan doon sa title ng kanilang church. Number 4, si Juan Bautista ba ay nabautismohan o hindi siya nabautismohan? Sasagutin po yan sa atin bilang sukatan ng pagiging tunay na iglesia o peking iglesia. Now, sa chapter 15 verse 4 at chapter 3 verse 18 ng Aklat ng Kawikaan, sino ba talaga ang tinutukoy na punong kahoy ng buhay sa dalawang talatang ito? Si Ginoong Nicolas Perez po ba o si Ginoong Eliseo F. Soriano? Yan. Pang-anim, kanino natupad ang Jeremias 30 verses 19 to 20? Kay Ginoong Eliseo F. Soriano ba? O yan ay natupad sa ilalim pa ni Cyrus ng Persia sa Old Testament? Okay? So, hihintay ko pong sasagutin ito pagtindig o pag-ere ng negative side after ko. Okay? Now, punta na ako sa aking unang contention mga kapatid. Samantalang nakapost itong aking tarp sa aking wall, nag-comment si Big Boy Salinas. Sabi niya, pasalamat kayo, bawal sa amin debate, taltalan, kundi matatai kayo sa salwal ninyo. Hahaha, puro mga abno, mga nagdi-debate kay Russia Vista. May ingay lang, puro ligoy-ligoy, gamit mga reference history ko, mga inutil Biblia, batayan, wala nang iba kayo, daldalan, bawal ng Diyos yan. Sabi ni kapatid na Big Boy. Sumagot ang kapatid na Russia, sayang naman kasi bawal. Ano nga kinaaniban mo bro? Bakit bawal sa inyo? Sagot ni Big Boy, MCGI tol. Ayun. Kaya kausap natin, MCGI din Tuloy. Sabi ni Big Boy, Russia Vista, kaya, pag may MCGI makipag-debate dyan, peke yan. So dito lumalabas mga kapatid, patunayan sa atin ng negative side na siya talagang MCGI member. Kasi lumalabas dito na peking Di Batista, ang kaharap ko ngayon, peking Di Batista ng peking MCGI o peking ADD. Ayan, bilang sasagutin din niya sa atin
yung bahaging yan. Gusto kong malaman tunay ba o peke yung atin pong kaharap. Okay? So, second contention, ano ho? Yan. Gagamitin ko ang Job 22:15. Yan, ho? Oh. Iyo bang pagpapatuloyan ang dating daan na nilalakaran ng mga masasamang tao? Sa second contentions kong ito, makikita natin na ang MCGI o ang ADD o gamit yung ang dating daan. No? Lagyan natin ng highlights. Yan, no? Gamit yung termino ang dating daan. Oh, yan pala, sabi ng Biblia, nilalakaran ng masasamang tao. Eh kung yan ay nilalakaran ng mga masasamang tao, hindi tunay na iglesia po yan. Peking iglesia po yan. Ano? Yan. At dito alam ko naman ang ibabanat sa atin na nagkamali si Elipas. Pero mamaya, titingnan natin. Baka maitawid nila yung mali nilang paniniwala. Ano? Yan. No? Kung bakit na naniniwala ang MCGI, ADD, Peking iglesia, sapagkat sabi ni Job, yung ang dating daan, lakaran po yan ng masasamang tao. Sabi diyan sa talata, no? Yan. So, patunayan sa atin na yung dating daan, lakaran ng mabubuting tao at yan ang tunay na iglesia. Kasi dito malinaw na peking iglesia kasi nga nilalakaran ng masasamang tao. Paano magiging tunay kung ang lalakad kung ang lumalakad masasamang tao? Di ho ba? Yan. Ikatlong contention, mga kapatid. Yun pong MCGI, member of Church of God International. Yan po ay hindi membro ng iglesyang nasa Biblia. Kundi siya po ay membro ng The Church of God International na pinangungunahan ni Armstrong. Ano title ng church si Armstrong? The Church of God International. Member sila ng Church of God International. Hindi sila member ng tunay na iglesia. Peking iglesia nga talaga. Kasi member sila ni Armstrong. Member sila ng Church of God International. Maliwanag naman sa logo, di ba? Member of Church of God International. Kasi isa lang, mga kapatid, ang tunay na iglesia yung itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang tunay na iglesia. Kung saan kami naroroon ng mga Seventh-day Adventist Church. Kaya lang ang problema ng negative side, ang punto hindi sa Seventh-day Adventist, kundi sa kanila lamang po na member of Church of God. Kaya peke pong iglesia. Dahil hindi sila member ng iglesyang itinayo ng ating Panginoon. Hindi po, ang ginawa po nila, nangungupya lang po sila ng mga aral sa Biblia, tapos palalabasin na member na sila ng iglesyang nasa Biblia. Hindi po, member po kayo ng Church of God International ni Armstrong. Okay, maliwanag po yan sa third contention ko po. Okay, now, pang-apat na contentions, ang sabi ng kapatid na ng kanilang kinikilalang tunay na Diyos na si kapatid na Eliseo Soriano. Soriano, kita nyo ang Panginoon, ang katulong ko. Bakit ako matatakot? Anong magagawa sa akin ng tao? Tao lang kayo, kasama ko'y Diyos. Pati ako ay Diyos na rin sabi niya. Ngayon? Time. Bakit naniniwala tayong iglesia? Time na. Okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jules, 7 minutes. Okay, naririnig ba ako? Brother Malakas, Rasha? malakas, Malinaw ba? Malinaw, bro. Okay. Unang tanong ko sa iyo, kaibigang Camacho. Okay? Ginamit mo ang Jeremias 19:20. Yan ang natandaan ko. Diyan ba sa talata na yan? Ganito ang tanong. Ang tanong ko sa iyo, mababasa ba dyan ang Members Church of God International, ang dating daan ay Peking Iglesia? Yes or no? Categorical question. Letra por letra. Yes or no? Sagot. Ligaw ka po, kapatid, sapagkat hindi ko pa yan pinesent. Mamaya po, i-present po ninyo. Okay. Automatic next question yan. Hindi pa daw niya present yan.
Okay, hindi na na-present niya. Pero nabanggit niya kanina yan. Okay lang. Okay, Hob. Okay. Hob, 22 ng 15, binamit mo ba? Yes or no? Opo, ginamit ko po Yes, yan bilang katunayan na kayo po ay peking iglesia, hindi tunay. Kasi sabi po riyan, ang dating daan, nilalakaran po yan ng masasamang tao. Ay, ibig sabihin, kapag ikay nasa dating daan, ay hindi ka tunay na iglesia. Kundi ang tinatahok mong landas, yung mga nasanay na sa kasamaan, nasanay na sa 30 seconds, next question. Okay, next question ko sa'yo. Diyan ba sa ginamit mo na yan, sinong nagsasalita? Si Elipas o ang Diyos? Sagot, pili ka. Si Elipas ang Elipas. nagsasalita. Sagot. Elipas daw. Ang sinasabi ni Elipas. Hello? Mali ng signal eh. Okay lang yan. Pag mahina aral, ganun daw talaga. Wait lang, bro. Hanap muna ng bro. Hanap ka muna ng signal, bro. Time muna tayo, stop muna tayo. Time stop Maganda muna. yung tanong ko eh. Oo. Sige, bro. Wait lang Ganito ba? Mas bro, mas lumapit ka sa parang bintana or merong open area. Mas maganda. Okay mga kapatid, so habang Hello bro. Sige lang, bati muna. Okay, so habang naghihintay tayo mga kapatid, shoutout muna kay Mario, San Diego, Till the World, Jewel, Pablo, nandyan din si Ray Pilapil Jr. ng MCGI, Jean Tanhay, at si Brother Mario na Santiago ng MCGI, Yelin Camacho, nandyan din si Oleto Sir. Ayan. Ganito bro, mas malinaw ba? Okay na ba to? Bro Jules? Wait lang bro, wait lang. Okay. So, shoutout ulit mga kapatid kay Brinks Sai. Sabi niya, good evening po. Oreto Sir, sabi niya, good evening to all. Shoutout din kay Herns Bretanola. Paano yung debate ng MCGI na nabitin noong nakaraan bro? So, reschedule yan pag mga ganyan, Brother Herns ha. Shoutout din kay Denmar Santiago regards sa dalawang magiting na debater, lalo na kay Fernando Camacho, nakambal ko pero mas gwapo ako. At shoutout din mga kapatid Yan kay bro, Marvin. malinaw na ba? Diretso. Malinaw na? Oo. Bro, lagi kang malinaw sa akin dito bro. Ang problem is kami. Brother Camacho, malinaw ako sa'yo. Brother Camacho? Yes daw bro. Malinaw ba ako sa'yo? Malinaw kami sa'yo? Malinaw na. Okay. Nandito na ako sa labas. Okay, bro Ay Fernando. para maano natin siya. Go ahead. Proceed tayo. 5 minutes, Okay, 19 seconds. proceed tayo sa tanong. Proceed. Okay. Ginamit mo yung Hob, 22 ng 15. Sino ang nagsasalita yan? Si Elipas o ang Diyos? Pili. Ang nagsasalita po dyan ay si Elipas. Tama ang sinabi ni Elipas na yung lumalakad niya sa dating daan, nilalakaran niya ng masamang tao. Ang pagkakamali lang ni Elipas ay nakala niya doon lumalakad si Job sa dating daan. Yun ang pagkakamali ni Elipas. Pero tama siya na yung dating daan lakaran ng masasamang tao. Ayan ang sagot Next natin. question. 30 seconds. Okay, next question ko sa'yo. Nakalipas ang maraming salitaan nila. Okay? Ano ang sinabi patungkol kay Elipas? Nag-aalab ba ang Diyos? Ang galit ng Diyos sa kanya? Yes or no? Yes or no? Nag-aalala. Oo. Gasgas Yes, na nga no. yung tanong mo. Ayun! Sinasabi ko kanina, tama si Elipas at tama si Job, nagsabihin niya na yung dating daan lakad ng masamang tao. Ang pagkakamali ni Elipas, akala niya si Job lumalakad sa dating daan. Yun na doon nagalit o nag-alab ang puot ng Diyos kay Next question. Elipas. Yan po ang konteksto niya. Okay, next question ko sa'yo. So, hindi pala salita ni ng Diyos yon, kundi kay Elipas at nag-alab ang galit kay Elipas ng Diyos. Tama o mali? Tama nga, nag-alab Ayun. ng Diyos kay Elipas. Kasi inakala ni Elipas na si Job ay dumadaan sa dating daan, which is hindi naman. Doon nagalit ang Diyos. Pero sabihin ni Elipas na yung dating daan, lakar ng masamang tao,
tama yun. Hindi nagalit. Next question. 20 seconds. Dokto bibitawan na kita dyan kasi tinanggap mo na Okay, sa lahat ba ng mga nilatag mo? Mr. Moderator. Sa lahat. Time's up muna. Time's up. Wait lang, Brother Jules. Bro, Fernando Camacho, proceed bro. Yes, huwag niya sabihing tinanggap ko na kasi malinaw naman yung sagot ko. Okay. Na nag-alab yung galit kay Elipas, hindi dahil sinabi ni Hope. Okay. Sige, okay na. So ganito bro, Jules. No side comment tayo bro ha. Para tuloy-tuloy lang yung tanong mo para hindi din nag-object ma. So proceed lang bro Jules sa tanong bro. Okay, next question ko sa iyo. Sa lahat ng mga nilatag mo, kapatid na Camacho, mayroon ka bang mababasa letra por letra? Ang MCGI, ang dating danay Peking Iglesia, letra por letra, mayroon o wala? Sagot. Meron daw. Nilagay ko sa screen, no? Kayo ay member ng Church of God International ni Armstrong. Itong member na ito, yung the Church of God ni Armstrong, peke ito kaya dahil member kayo dito, di peke rin kayo. Member kayo ni Armstrong, hindi na Church of God. Yan ang malito niya, no? Objection, Mr. Moderator. Object ako. Objection, proceed sa negative. Oo, ang hinahanap ko sa kanya, letra por letra, na ang MCGI, ang dating daan, ay Peking Iglesia. Letra por letra, hindi yung logo. Hindi ko yung hinahanap na logo. Letra por letra. Okay, so nagets ko bro, yung objection mo. I think nag-object ka doon sa pagsagot ni Camacho. Bro, Camacho, meron ka bang counter-objection doon? Yes, letra por letra lang ayan, Church of God International. Fake church din to Okay. Member sila nito. Hindi Peking Iglesia din sila. Okay, so ganito. Magja-judge muna ako mga kapatid. Ang importante lang sa akin yung tanong na meron bang letra por letra. Ang sagot ni Camacho dito, Brother Jules, ay meron. Ngayon, doon sa pagpapaliwanag niya, bro, either that is true or not, yung sinasabi niya sa moderator, walang tinitingnan, hindi ako judge dito ha. So, doon lang ako sa meron. Bro Camacho, ulit ang sagot bro, na meron. Opo. Proceed, bro. Opo, yes, meron po kasi nga maliwanag sa pinakita kong logo, no? Yan, no? Yan. Yung kay Armstrong, hindi tunay na iglesia yun Peking church po yun. Mantakin mo doon sila umanib kay Armstrong. Kaya nga sila yung member of Church Next of question. God. Hindi Peking talaga. Okay, next question ko sa'yo. Diyan ba sa logo na yan na pinapakita mo, yung paksa ang hinahanap ko sa'yo, yung ginawa mong paksa na ikaw lang ang gumawa, hinahanap ko sa'yo. Mayroon ba diyang mababasa? Ang MCGI, ang dating daan ay Peking Iglesia, litra por litra. Linawin mo ang ulo mo. Linawin mo ha. Mayroon bang mababasa dyan? Yes or no? Okay, yes or no? Yes. Yes daw. Yes, meron. Ayan na nga the Church of God International. Objection, Mr. Moderator. Okay, time stop muna. Again, objection ng negative. May counter-objection yung Okay. kabila. Proceed, affirmative. Negative. Okay. Okay, ang sabi niya, mayroon daw mababasa letra por letra. Ang MCGI, ang dating daan ay Peking Iglesia. Para malaman natin na hindi siya nagsisinungaling sa mga nakikinig, pwede ba natin, Brother Rashab, basahin yung logo? Okay, so dito bro, nagtatanong ka sa moderator bro. Ang moderator ay hindi pwedeng gamitin sa mga debatista bro ha. Ngayon, doon naman sa iyo na para patunayan yan, pwede mong sabihin yan mamaya. Pero dito muna tayo sa counter objection ng kabilang panig, meron ba? Ay, counter. Opo. Sagot lang naman, at tanong lang meron o wala categorical yun Sagot ko meron. Yes, meron. Nag-iiniyak kasi nakikita ni katotohanan Okay, so ganito, judgment ulit mga kapatid. Again, ang importante sa moderator yung pagsagot doon sa pagpipilian. Meron ba daw o walang mababasa yung sa letra por letra? Ngayon, ang sagot ni Camacho dito, malinaw, meron daw. Since naputol ka doon, Brother Camacho, tuloy ka, 20 seconds ulit, yung sa meron. Okay. Kaya tanong natin, yung kay Armstrong ba, peke ba yun o tunay? Of course, peke yun. Doon kayo nagpa-member sa peke. Di lalong peke kayo. Diba? Kaya nga yung ADD o MCG ay Peking Iglesia kasi member kayo ng Church of God International. Armstrong, member of Church of God International. Next question, 20 seconds.
Okay, nandito, nababasahin ko ha. Babasahin ko yung logo. Ang sabi dito, members of Church of God International. Okay, may mababasa ba dyan na ang MCGI Peking Iglesia? Yes or no? Wala. Yes! Meron! Meron! Magkakaroon ka talaga sa katatanong mong meron. And word for word, the Church of God International. Peke yan. Hindi yan tunay na church. Maliban na lang kung sabihin mo yung kay Armstrong, tunay na iglesia yan. Eh dyan kayo member. Ayan word for word ulit. Member of Church of God International. Eh di peke kayong iglesia talaga, hindi kayo tunay. Yan ang paliwanag. Next question. Okay, next question ko sa iyo. Babasahin ko ulit. Ang sabi dito, Church of God International. May nabasa ba ako na Peking Iglesia? Yes or no? Yes or no? Meron nga. Yes, Meron, yes. Meron, yes. Ayan, yung Church of God International ni Armstrong, Peking Iglesia Time. 7 minutes time. Diyan kayo member. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So dako tayo sa negative presentation dito. Pero bago yan, syempre, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. At dito tayo, babasa tayo ng mga iilang comment. Ayan, hindi ko pa na-prepare yung comment natin. Ayan. So dito mga kapatid, ang comment natin, sabi ni Ray Pilapil Jr., durog na si Camacho kung tama si Ilipas. Bakit nagalit ang Diyos sa kanya? Kato din kay Mario San Diego, si Ilipas naman pala may sabi at hindi ang Diyos. Umamin si Camacho, ha. Kato din kay Brad, sabi niya, butata ang SDA sa Job Job 22 verse 15. Panalo ang MCGI. Rico paalam, lumakad talaga ang dating daan kasi kahit sa pag-uugali, halata. Kato din mga kapatid kay Ariel Jimenez, takot ka lang talaga. At Renz Maglente, sabi niya, Armstrong yan ba yung Church of God na namimigay ng magazine ng libre? Shoutout din kay Farhana Guro, debate kayo ng debate at iisa ang gamit ng Biblia. Bakit hindi kayo magkakaisa? Pindangan kayo. Shoutout din kay Pascual Comelor, talagang peke ang MCGI dahil member sila ni Armstrong. Shoutout din mga kapatid dito kay Rico Paalam, sabi niya peke talagang MCGI. Dito din kay Girwell Sidieno, unawain nyo ang talata, hindi nagalit ang Diyos kay Elipas dahil sinabi niya kay Job na lumakad siya sa dating daan. Shoutout din kay Marlo Chavez, iyakin pala si MCGI na peke. At okay, so dako tayo mga kapatid sa ating negative presentation. Brother Jules, you can open your cam bro. Kung okay na sa'yo dyan. 10 minutes bro, your time start now. Okay, narinig ba ako, Brother Rasya? Okay, naririnig ba ako? Hello. Malakas. Okay. So maliwanag dito mga kaibigan, Maliwanag na niloloko tayo ni Brother Camacho, no? Kasi namin naman niya si Ilipas pa lang nagsasalita. Si Ilipas pa lang nagsasalita, hindi naman ang Diyos. Pagdating dito, Brother Camacho, ito, Jeremia, Job 42:7. Ano ang sabi? Sinabi ng Panginoon kay Ilipas na Timanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo. Ano daw ang sabi ng Panginoon kay Elipas? Ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo. Ayan, napakalinaw mga kaibigan. Ito pa lang si Camacho, mga kaibigan, naniniwala siya kay Elipas. Doon ka naniniwala sa tao na yan? Ang sabi doon sa Jeremias 17:5, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Ay kasumpa-sumpa itong mga si kapatid na Camacho naniniwala kay Elipas sa halip na paniwalaan mo ang Diyos. Bakit kay Elipas ka naniniwala? Ano ang sabi ng Panginoon? Nag-alab ang galit kay Elipas. Ayan. Durog na durog ka.
Oh, salamat sa mga nag-comment nakakaintindi eh. Nakakaintindi sila eh. At napakasinungaling mo. Ikaw talaga yung anak ng yung ama mo talaga yung diablo eh. No, doon sa Juan 8:40, kayo'y sa inyong amang diablo. Sinungaling ka. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Kita mo? Letra por letra, niluloko mo yung nakikinig sa'yo. Ha? Mga members mo tuwang-tuwa sa'yo kapag nagsisinungaling ka? Ha? Ganyan ba ang isang pastor na magtuturo? Nagsisinungaling? Mantakin mo, mga kaibigan. Doon sa logo na yan, mayroon daw mababasa. Members of Church of God, ang dating daan. Ha? Tandaan nyo, ang dating daan ay Peking Iglesia. Saan mo yan kinuha? Ha? Napakasinungaling mo talaga eh. Manang-mana ka sa ama mo. Oh. O ngayon, yung unang stand mo, durog. No? Yung poste mo, anong assignment ang sinasabi mo? Nagpapatunay ka? Marunong ka ba sa debate? Nagpapatunay ka? Bakit yung negative ang bibigyan mo ng assignment? Marunong ka ba talaga? Ha? Yung negative ang bibigyan mo ng assignment, dapat ako sa iyo ang magbibigay. Ako sa iyo ang magbibigay. Hindi yung bibigyan mo, hindi yung bibigyan mo, yung negative. Patay tayo niyan. Ito ang sabi dito. Okay, ang sabi dito, okay, nandito yung presentation ko. Okay, so, ayan lang ay ko sa kanya, resback sa kanyang mga pinagsasabi. Sa unang stand niya, ay durog na siya. No, durog. So, dito na tayo. So, ako naman ang titindig, bilang negatibo sa paksang pinili ni Camacho ng MCGI, ang dating daan ay Peking Iglesia ayon sa Biblia. No? Ngunit, walang nabasa. Walang nabasa. No? Nagpapatunay ka na piki ang iglesia, ang MCGI, pero wala kang nabasa? O, lubog ka na. Ibig sabihin, nagiba na, nalubog na ang pangunahin mong stand. Yan. Okay. Ngayon, ang stand mo, kaibigan, nakita ko. No? Isinisinsay mo ang mga katotohanan, no? Lapat na lapat yung sinasabi sa 2 Pedro 3 ng 16. Ganito ang ating nababasa. Isinisinsay ng mga di nakakalam at ng mga walang tiyaga. Naggaya din naman ng kanilang ginagawa sa ibang kasulatan. No? Sa ikapapahamak din naman nila. Ayan. So yung ginagawa mo, kapatid na Camacho, ikakapahamak mo yan, kapatid. Sinungaling ka. Okay? Okay, ginagawa ni kaibigan Camacho, kung sa bagay, nagsasalita ka ng saganang iyo, no? May pinagmanahan ka eh. Yung ama mo, yung Juan 8:44, kayo'y sa inyong amang diablo. Ayan, napakasinungaling kasi. O ayan, amang diablo. At ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin sa inyo. Siya ay mamamatay tao, buwat pa nung una. At hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng saganang kanya. Ayan, manang-mana ka dyan. Sapagkat siya'y isang sinungaling. Na manang-mana ka talaga dyan. Ang ama nito. Ayan. Kaya naman pala, no, napakasinungaling. Manang-mana sa kanyang tatay. Mantakin mo, hinahanapan natin siya ng doon sa logo na yan. Mayroon daw. Ayun ang umusga ng mga nakikinig. No? Kayo nang umusga kung mayroon. Ibig sabihin na natutuwa kayo kay Camacho kapag nagsisinungaling? Okay, Kaya tuwang-tuwa yung mga tagasunod ni kaibigang Camacho eh.
No? Natutuwa sila sa iyo dahil ubod ka ng kasinungalingan. Alam mo, kaibigan Camacho, na idol ka ng mga tagahanga mo. Tandaan mo ha, idol ka ng tagahanga mo. Ha? No? Proud sila sa iyo dahil ikaw yung anak sa ikaw yung anak sa Gawa 3C ng Jess, no? Nang sabi, basahin natin, mga kaibigan, ganito ang ating ganito ang nakasulat. At sinabi, puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng diablo. Sino? Si Camacho. Ikaw nakaaway ng lahat ng katwiran. Ayan, hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon? No? Grabe ka, Camacho. Sino daw yung anak ng diablo? Si Camacho. Ayan. Sino yung kaaway ng lahat ng katwiran? Si Camacho. Sino yung nagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon sa MCGI? Si Camacho. Sino ang ama niya at ang diablo? Sino yung? Siyempre, manang-mana sa kasinungalingan yung ama niya, no? Si Camacho. Okay? Puro Camacho. Aba, kaibigan, inangkin mo na. Inangkin mo na lahat. Kaya tuwang-tuwa sa'yo. Kaya tuwang-tuwa sa'yo yung mga members mo. No? Lahat ng lahat ng kasamaan, lahat ng kasinungalingan, nasa'yo. Nasa'yo, kaibigan. Napakasinungaling mo. Sinuloko mo yung nakikinig eh. Alam naman ng nakikinig yan kung nabasa mo Dapat sinabi mo na lang walang nabasa, litra por litra. Siguro, mauunawaan ka nila. No? Mauunawaan ka pag gano'n ang sinagot mo. Okay, patuloy tayo. Mantakin mo, kinalaban mo ang Diyos, no? Siniraan mo ang MCGI. Ngayon, mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo kung sino yung sinisiraan niya, ha? Wag na natin ipakita kay Camacho. Wag na natin ipakita dahil bulag. Binulag ng pag-iisip niya, no? Binulag ng Diyos ng sanglibutan. 2 Corinto ng 4:4. Okay. Ang masama pa nito, laging nagsisipag-aral itong si Camacho. Pero hindi nakakarating sa katotohanan. 2 Timoteo 3:7. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na ipapakita ko sa inyo na ang MCGI ay sa Diyos, at biblical ito. Babasa tayo, mga kaibigan, pakinggan ninyo. Isaiah 43:7. Bawat tinatawag sa kanyang pangalan, yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Daniel 9:19. Oh, Diyos ko. Ayan, haba pa. Okay, so dyan nagtatapos ang negative presentation. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Fernando Camacho ng SDA. 7 minutes, your time start now. Okay. So ang tanong ko po sa inyo, diyan po sa Job 22:12, hindi ba ang Diyos ay nasa kaitaasan ng langit at narito ang kataasan ng mga bituin pagkatataas nila? Ito ba ay tama o mali? Tama o mali? Okay. Objection, Mr. Moderator. Hindi yan ang binasa ko. Okay, hindi yan ang binasa ko. Wala akong binabasang ganon. Okay, may counter-objection ba yung kabilang panig? Okay, mag-next question ako. Okay, next question po si. Okay. Ayon sa konteksto ng Job 22:15, yung talatang 12, talatang 22, at talatang 27, lahat tama na sinabi ni Eliphaz. Bakit pagdating sa 22:15, bigla kayong kumambyo na mali ang sinabi ni Eliphaz? Kayo ba ay namimili lamang ng sitas para sabihin tama o hindi, ayon sa konteksto o ayon sa inyong sariling paniniwala? Okay, hindi kami namimili, pinapakinggan namin yung salita ng Diyos, kapatid. Dito sa Job 42:7, nag-aalab ang galit kay Eliphaz kasi hindi siya nagsalita ng matuwid sa Panginoon. Yan, hindi mo alam kasi yan . Next question. Okay.
Pag sinabing context, alam mo ba ang ibig sabihin ng context? Kung alam mo, ano ang ibig sabihin nito? Okay, objection Mr. Moderator. Objection, proceed. Hindi context ang ang pinapatunayan ko. Yung pinapatunayan ko si Job nagsalita sa kanyang sarili at hindi sa Diyos. Okay. So nag-object ka dahil iba yung pinatutunayan mo daw ngayon. Negative, affirmative, meron ka bang counter objection dito? Next question ako, nahirapan siya eh. Okay, Next so judgment dito mga kapatid. Objection Mr. Moderator, objection. Hindi, isang objection lang bro. Kasama yun sa objection niya ha. So ganito mga kapatid ha. Ganito. So sa akin naman, valid naman yung tanong na yon. However, magna-next question nata yung ating affirmative. So proceed lang. Okay. Sa pag-aaral ba ng Biblia, lalo na sa 22:15, mahalaga ba ang context, yes or no? Yes, mahalaga yan. Kaya nga, yes, mahalaga ang context. Kaya nga nalaman natin pagdating doon sa 22 na nalaman natin na nagalit ang Diyos kay Job kasi nga hindi siya nagsalita ng matuwid sa Diyos, no? Ayan, next question. Okay. Sa context, mula 22 verse 12, tapos ang kalagitnaan niyan, 22 verses 22 and 27. Lahat pa ng sinabing ito ni Eliphaz, tama o lahat mali? Lahat mali yan. Mali yan. Kasi nga dito, ang sabi dito, sinabi ng Panginoon kay Eliphaz, na Temenita, ang aking pot ay nag-aalab laban sa iyo. Kaya tama na mali siya. Kayong dalawa. Next question. Okay. Kung ang Diyos ay hindi sa kaitaasan ng langit, nasaan ang Diyos? Anong question? Ulit nung tanong. Sabi mo kasi ulit. Mali lahat na sinabi ni Eliphaz sa konteksto ng Job 22. Ngayon, kung mali yung sinabi ni Eliphaz, kasi sabi ni Eliphaz, ang Diyos ay nasa kaitaasan ng langit nasaan ang Diyos? Mali ba na ang Diyos ay nasa kaitaasan ng langit? Mali ba yun? Hindi mali, ikaw ang mali. Hindi kasi mali ang pagkaunawa mo sa... hindi mali yan kasi nasa kaitaasan nga siya. Ang pinapatungkol lang ko na konteksto, yung pagsasalita niya ng laban sa Diyos. Laban sa Diyos, nag-aalab ang galit ng Diyos sa kanya. Hindi yung doon sa kaitasan. Yan. Di mo alam kasi ang tinatanong mo Next question. Sabi mo, mali ang lahat ng sinabi ni Eliphaz dito sa Job 22 ayon sa kanyang context. Po? Ngayon, sabi, isa sa mga sabi ni Eliphaz, isinasamo ko sa iyo ang kautusan mula sa kanyang bibig, ilalagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. Ano naman ang katotohanan para sa iyo kung mali ito? Okay, sasagot ako. Ganito ang sagot ko. Ang sagot ko sa iyo kapatid, ang konteksto na sinasabi ko, patungkol kay Eliphaz nagsalita siya ng hindi matuwid sa Panginoon. Kaya nag-alab ang galit niya. Hindi ko sinasabi doon sa kaitasan. Ikaw lang may sabi niyan. Next question. Okay. Sabi mo kanina, maliwanag naming narinig, binanggit ko yung mga talata, malian niya, sabi mo, mali ka mo yung sinabi ni Eliphaz. Sabi ni Eliphaz, ikaw ay dadalangin sa kanya at kanyang didinggin ka. Ulit ang tanong, mali ba ito o tama si Eliphaz? Tama yan, tama yan ang sinasabi niya na mali, yung lalakaran ng dating daan ay mas sama na lumalakad. Mali yun ang sinasabi niya. Mali naman ang tanong mo Ang patutunayan mo, piki ang CGI, bakit napunta ka na dyan? Okay, next question. Okay. Ibig mong sabihin, nagtitiwala ka kay Eliphaz na tama itong sinabi niya na ikaw ay dadalangin sa kanya at kanyang didinggin ka? Naniniwala ka ba sa kanya o hindi?
Ayon sa aral ng Biblia, huwag kang magtitiwala sa tao, susumpain ka. Yun ang sabi ng Biblia. Next question. Ulitin ko, naniniwala ka ba sa kanya o hindi? This is a categorical question on Hope 22. Next question. Okay, Ito na. another question yan, bro. Categorical ito. Sabi ni Elipas, ikaw ay dadalangin sa kanya at kanyang didinggin ka at iyong babayaran ang iyong pangapanata. Tama ba? Naniniwala ka bang tama dito si Elipas o mali siya? Tama o mali? Tama yan, pero pinapatunayan ko yung nilalakaran niya, sinabi ni Elipas. Doon siya nagsinungaling. Hindi dyan sa sinasabi mo. Hindi ko yung nilatag eh. Doon ka magtanong sa nilatag ko. Maling-mali ka talaga eh. Next question. Okay. Alas na rin. Doon sa Hob 22:15. Doon sa Hob 22:15. Ang dating daan, nakalagay dyan, ang dating daan ay ano raw? Ayon sa 22:15 ng Hob, ang dating daan ay ano raw? Ano daw yung dating daan? Ano yan? Papabasa mo sa akin o magtatanong ka? Time stop mo na. Bro, objection. gawin natin clarification, bro, ha? Para doon sa... kasi dapat ikaw yung sumagot ng tanong. So, proceed ba, bro Jules? Ano yung ano natin? Magtatanong ba siya o magpapabasa sa akin? Okay, Brother Camacho, meron ka bang parang counter objection clarification? Yes. Ano po yun? Tanong daw yan. Dito sa 22:15, ang dating daan, tinatanong ko ngayon siya, dito ang dating daan, tinatanong ko ngayon siya sa 22:15. Dito sa dating daan, ano raw ito? Sang-ayon sa 22:15 yung dating daan. Ano raw yan? So ano daw? Yun yung tanong, bro. Ano daw yung dating daan? Nilalakaran ng masasamang tao ang sabi diyan. Kaya lang nagsisinungaling diyan si Elipas. Na pinapaniwalaan mong si Elipas. Pagdating sa 42, nagalit ang Diyos, nagalab ang galit sa kanya kasi hindi siya nagsalita ng matuwid. Next question. Okay. Next question. Okay. Sa konteksto ng Hob 22, ulit ang tanong sa konteksto ng Hob 22. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live before natin puntahan ang ating rebuttal. So shoutout kay Brad. Naliligaw ang SDA kung ano-ano ang tinatanong. Out of topic ang pagsabotata kasi sa job Hob 42 verse 7. Ronnie Makalatan, di makasagot ng maayos, dapat naturuan at napayuhan bago nakipag-debate. Matalas lang ang bibig nito. Shoutout din kay Rico, paalam. Hahaha, nangamote na ang MCGI. Pascual Comelior, nanginginig na si Jules, hindi na makasagot. Reynaldo Rumo, ang negative, hindi yan magtagal sa MCGI. Ililipat na rin yan sa RCC balang araw. Pupunta na rin yan sa Bohol. Shoutout din kay Felizardo Perdu, bakit naka-off kampo? Shoutout din kay Mamer Talome. Noong bumaba ang espiritu ng Diyos, saan siya nananahan upang mangaral sa gitna ng mga tao? Shoutout din mga kapatid dito kay Mimers Tolome. Dalawang nasa kanyang iglesia naglalambingan. Shoutout din mga kapatid kay Sheila Manongdo. Nahirapan, context lang, di alam ano ba yan. Shoutout din kay Gerwel Sidenio, paktay na, context hindi alam. Shoutout din mga kapatid dito kay Ray Pilapel Jr. Negative siya, Igan, ang obligation niya ay dumurog at hindi magtayo. At shoutout din kay Joey Lakay, yan, dumaldal ka lang kasi. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal ng affirmative. Brother Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Alright, so napansin ninyo mga kapatid, inubos ng atin pong negative side ang kanyang presentation sa ad hominem, isang uri ng policy. Hindi ko na sinasaway. Dapat mag-object ko, pero pinabayaan ko na. Kasi nga yun ang sabi ni Hobe, 22:15.
iyo bang pagpapatuloyan ang dating daan na nilalakaran ng mga masamang tao? Kaya normal lang sa negative, mag-add home mag-add home. Ayos lang yun mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila eh. Ano? Ay ngayon, hindi naintindihan ng ating negative side, yung 22:15. Ang sinin ninyo, sabi niya, nagsinungaling dito si Elipas, mali daw si Elipas. Ngayon binaybay natin yung context. Mahalaga kasi mga kapatid yung context. Sa konteksto, sa verse 12, 15 po yan, tinaas ko lang sa verse 12 eh. Hindi ba ang Diyos nasa kaitaasan ng langit at narito kataasan ng mga bituin, pagkataas-taas nila? Tama si Elipas dito. Sabi niya kanina sa konteksto, lahat na sinabi ni Elipas ay mali. Yun ang tanong ko, kanya mali yan eh. Mali si Elipas. Tama pala si Elipas dito eh. Inulit-ulit natin, tama po siya. Bumabalik sa kanya, yung 17:5, nagtitiwala rin pala ito sa tao. Nagtiwala rin ito kay Elipas. Tama pala si Elipas dito. Yan ang sinasabi ko, gumagamit ng talata, hindi alam kung paano gamitin. Ang alam lang manyurak. Ano po? Yan. Then, 12 yan, 15 yung binasa natin, baba natin sa 22. Context nga eh. Iyong tanggapin, siyasama ko sa iyo ang kautusan mula sa kanyang bibig at ilalagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. Diretso natin sa 27. Ikaw ay dadalangin sa kanya at kanyang didinggin ka at iyong babayaran ang iyong pangapanata. Tama ba o mali si Elipas dito? Tama raw. Ano ginagawa ng negative side? Cherry picking. Cherry picking. Kung ano lang yung mali para sa kanya lang sinabi ni Elipas, yun ang palilitawin niya kahit tama si Elipas. Kaya nasabi ni Elipas na iyo bang pagpapatuloyan ang dating daan nilalakaran ng masamang tao, tama yun. At hindi nagalit ang Diyos nang sabihin ni Elipas na yung ang dating daan lakaran ng masamang tao. Ang ikinagalit po ng Diyos kay Elipas, yung mapagkamalan niya na si Job lumalakad sa dating daan. Kasi si Job, hindi naman siya lumalakad sa dating daan eh. Sa mabuting daan siya lumalakad eh. Hindi doon sa dating daan kasi si Job hindi masamang tao. Tawag dito, yung isang talata na kinote niya, yung 42:7, ako nga unang gumamit nun eh. Kaya nga alam ko yan eh. Alam ko yung katiran niyo dito, hindi papasa. Kung mag-aaral kayo ng context. Kaya sabi ng inyong tunay na Diyos na kinikilala, ang sugo walang sariling turo, kaya ang turo niya walang kalikon. May kalikuan ngayon. Mali pagkaunawa sa context. Context nga hindi alam eh. Ibig sabihin yung samahan niya hindi tunay na sa Diyos. Kapag hindi tunay, ano ibig sabihin? Di peke. Di ba? Yung third contention ko. Mababasa. Alam nyo, kinopya ko lang dito si Kaeli. Pag tinatanong siya, may mababasa ba? Yung ampalaya nga, nabasa niya eh. Di ba? Sarap ng tulog ko nito mamaya. Akala ko mas magaling kay Mario ito eh. Mas mahusay para si Ka Mario eh. Ngayon. Ito maliwanag asan yung peke? Ayan The Church of God International. Tanong, tama ba na church o peke yung kay Armstrong na Church of God? Of course peke yan. Dito sila member. Di peke sila. Ayan po yan eh. Kaya ito po nga, ano katunayan na hindi sila tunay na Church of God, hindi sila tunay na iglesia. Ito sabi eh. We are imitators of the true church. So we do not claim that we are the true church. The original church is the true church, and that is the only and the one and only true church. The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and the news and the teaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So we believe in that true church. We are not the true church. Alinaw, di ba? Si Kaelin mismo nagsabi, hindi kayo tunay na true church. Ang tunay na true church, yung binabanggit ko kanina,
yung itinayo doon sa Jerusalem ng ating Panginoon. Ay, sabi ninyong kinikilalang tunay na Diyos, oh. Hindi kayo true church. Huwag mo na ipagpilitan. Dalawa lang naman yan eh. Ha? Either na true, tunay, o peke. Ganun lang naman ang pagkakilanlan eh. Sa pagitan ng tunay at peke. Oh, alin kayo doon? Pag sinabi ng inyong kinikilalang tunay na Diyos na si Kaeliso Soriano na hindi kayo tunay, ibig sabihin ng peke yun. Hindi nga tunay eh. Ha? Oh, nanliwanag eh. Ano tawag sa inyo? Imitators. Oh, nangongopya. Ito siya sabi ko, nangongopya lang. Oh, nawala naman talagang katotohanan sa Biblia, kaya nga peke. Mantaki mo ba naman yung salihan po ninyo, Church of God ni Armstrong? Ay di, peke talaga. Oh, ganun po yan mga kapatid. Oh, akala niya nakapuntos siya eh. Tuwan-tuwa doon sa hube. Laglag. Durog. Sila pala durog eh. Tumitiwala rin sa tao eh. Yan ha. Yan. Ngayon, hindi niya sinagot yung ating mga pa-assignment. Bakit? Hindi niya alam eh. Hindi niya alam sagutin yun. Bakit hindi alam sagutin? Peking church nga eh. Peke. Ngayon, eto pa ha. Sabi ni Soriano, pati daw siya, Diyos din. At yung pagiging Diyos ni Kaeli, tunay yun ha. Hindi yung basta Diyos-Diyosan, tunay yun. Ayan o, sabi ni Kaeli ipos nga natin yan. Ha? Dito ako naputol kanina eh. Kita nyo, ang Panginoon, katulong ko, ba't ako matatakot? Anong magagawa sa akin ng tao? Tao lang kayo eh, kasama ko Diyos. Kasama ko Diyos. Pati ako ay Diyos na rin eh, sabi niya. Walang tunay na iglesyang mag-aangkin na yung kanyang kinikilalang punong tao ay tunay na Diyos. Ang Panginoon Kristo lang pwede. Pero kasi Kaeli Soriano, hindi tunay na Diyos yan. Ako masasabi ko pa nga eh. Hindi tunay na Diyos yan. Nasa peking iglesia eh. Patunayan ng negative side mamaya, tunay na Diyos yan si Kaeli Soriano. Patunayan, tunay na Diyos. Kasi kung tunay na Diyos yan, dapat manalangin na rin kayo riyan. Tunay eh, di ba? Ang tunay na Diyos sa Biblia, Jeremias 10:10-11, nakakalikha. Lumilikha, lumalalang. Hindi nga nadugtungan ni Kaeli yung buhay niya, paano siya magiging tunay na Diyos? Ang tunay na Diyos sa Biblia, walang kamatayan. Paano siya magiging tunay na Diyos? Sagutin niyo mamaya yan. Kaya nga peke kayong iglesia. Biruin mo yung puno ninyo, nagpapakilala, Diyos rin. Kaya peke talaga. Peke. Ngayon. Eto pa. Eto pa, yung ikalawa kong contention. Sabi ng inyong kinikilalang tunay na Diyos na si Ginoong Eliso Soriano, pag ang isang religious leader na nagsasabing siya alagad ng Diyos, pumayag na humalo sa politika, yun ang palatandaang hindi sa Diyos yan. Yan leader nila, yan ang puno nila, di ba si Kaeliso Soriano? Tumakbo rin sa politika eh. Natalo na ano nga lang na hindi pinayagan ng ating pamunuan, hindi pinayagan. Tumakbo eh. Ano sabi kapag kahahalo ka sa politika? Yun ang palatandaan na hindi sa Diyos yan. At kung hindi sa Diyos yan, ano tawag dyan? Peke. Hindi sa Diyos eh. Dapat sana di siya tumakbo. Hindi siya sumali sa politika. Religious leader siya eh. Pag maghamon pa nga, puno sa puto eh. Diba? Puno sa puno. Religious leader. Presiding minister nga eh. At yung nagsasabing alagad siya ng Diyos po, ay pumayag na humaloan niya sa politika, yun ang palatandaang hindi sa Diyos yan. Ngayon, patunayan naman ninyo. Sinabi ni Kaeliso Soriano, yung humalo sa politika, palatandaan ng tunay na sa Diyos. Biruin mo, ang kumakana ngayon sa'yo, mismong kinikilala mong tunay na Diyos na si Kaeliso Soriano. Yan, ngayon. Dito, meron akong 7 hinanay. 1936, Iglesia ng Diyos. Time na.
Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal ng affirmative. So dako tayo sa negative second cross. Brother Jules, 7 minutes. Your time starts Yes. now. Okay, unang tanong ko sa iyo. Ang sabi ni Kristo, ang dinatnan ng salita ng Diyos ay tinatawag na mga Diyos. Tinatanggap mo ba yung sinalita ni Kristo? Yes or no? Yes, tinatawag na Diyos. Kung sa... Ay, dyan eh, Mr. Moderator. Okay, time stop mo na. Wait lang. Time stop mo na. Mali. Objection, affirmative. Opo, yung kanyang pagsingit po na may pang-asar, mali po yun, unethical po yun sa debate pong ito. Kasi yung aking sagot, hindi po panig sa kanya. Okay, so ganito. Brother Jules, medyo nadidistract siya bro pag tumatawa ka bro. So you can mute bro, Okay. tapos tumawa ka lang Sige. kung ano. So 20 seconds again, bro Camacho, proceed ka bro. Okay. So mga kapatid, una yon, pero dapat ninyong unawain yung sinabi ng ating Panginoon Jesus by context. Ang ibig sabihin daw, mga Diyos, small letter din nga yan, rulers po yan. Mga namumuno. Hindi yan tumutukoy sa tunay na Diyos. Na lumalalang. Ang tunay na Diyos kasi lumalalang. Next May buhay question. na wala hanggang yun eh. Next question. Naka-mute ka bro Jules ha. Parang nag-mute ka. Okay, next question. Proceed. Ang sabi mo kanina, oo, tinatanggap mo yung sinabi ni Kristo. Tama ba yung sinabi mong oo? Yes or no? Yes, tinatanggap po yun by the context. Hindi sa nilalaman po ng mali ninyong pag-iisip. By the context. Yung Diyos doon tumutukoy po sa ruler, sa pamunuan. Hindi tumutukoy sa tunay na Diyos. Kasi ang tunay na Diyos lumalala at mayroong buhay na walang hanggan. Wala naman yung mga sinabihan niya ganun. Wala namang buhay na walang hanggan yun eh. Wala kakayanang lumalang. Tulad lang yan. Okay. Next question. Okay. Ang sabi mo, hindi tunay na Diyos. Diyan ba sa sinasabi ko, mayroon bang sinabi si Kristo na yung mga Diyos na dinatnan ng salita ng Diyos, hindi tunay? Time stop mo na. Bro Jules, napuputol ka bro. Bro, napuputol ka bro. No? Bro, hindi maintindihan yung tanong mo bro. Siguro Sagot? mag-change ka ng location bro. Napuputol ka bro ha. Hindi maintindihan. Ayan. Okay, naka-change ka na bro. Salitang... Okay. Ayan. So, paulit Okay. bro. Paulit ng tanong. Na ano ba ako? Narinig na? Dinig na bro. Hello? Dinig. Okay. Yan ba sa tinanong ko na ang dinatnan ng salita ng Diyos ay tinatawag na mga Diyos? Mayroon ba diyang sinabi si Kristo na hindi tunay? Yes or no? Meron ba daw? Yes or no? Meron. Yung mga titik, aking sinabi, kayo yung mga Diyos, small letter D po yan. Hindi yung capital D. Na nagsasabi sa atin, o sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos, tungkol lang yan sa mga ruler. Hindi yan sa tunay na Diyos, capital D. Ganyan ang munawa ng Biblia. Hindi yung nakabasa ka lang ng Diyos, pakulugan mo, Next tunay na question. Diyos na. Next question. Bro Jules? Time stop mo na. Okay, so dyan, time stop mo na mga kapatid. Hintayin natin si Brother Jules pero umaandar yung ating bumalik din. Okay, Bro Hello, Jules? brother? Ayan. Yes, malinaw na ba? Malinaw? Malinaw, Nag-change bro. ako ng pasensya na kayo, mga giliw namin tagapakinig. Sige. Okay? Tuloy ka bro. Okay, ang next question ko sa iyo. Diyan ba sa sinabi ni Kristo na ang dinatnan ng salita ng Diyos ay tinatawag na mga Diyos? Mayroon bang sinabi si Kristo na hindi tunay? Yes or no? Meron, yes. Meron, yes, no? Yung pagkakasabi niya, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Ang ibig sabihin nun, hindi sila tunay na mga Diyos. Kasi diyan sa talatang yan, makita mo, small letter D po yan. Hindi yung capital D. Kasi kung yan ay capital D, tumutukoy sa tunay na Diyos. Na ang tunay na Diyos, lumalalang, may buhay na wala hanggan, hindi Next namamatay. question. Okay, next question ko sa iyo. Saan talata sinabi ni Kristo yung mga Diyos hindi tunay, litra por litra? Talata? Opo.
Ayan po, sa Juan 10:34. 1G. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Ang ginamit po, small letter D, hindi capital letter D doon sa salitang Diyos. Objection, Mr. Moderator. Objection, time stop mo na. Negative, anong objection natin, bro? Ay, hindi ko tinatanong yung small, kapatid, linawin mo ha. Hindi ko tinatanong kung maliit yan. Ang tinatanong ko sa iyo, letra por letra, na mayroon sinabi si Kristo, hindi tunay na Diyos. Okay, so yung dinatnan ng salita ng Diyos. Okay, so nag-object ka, bro, again dun sa pagpapaliwanag niya. Brother Camacho, counter objection, meron ba? Counter. Proceed. Tanong niya di ba? Ang tanong niya meron bang talata o saan bang talata? Ito talata ibinigay ko O ngayon kung hindi niya matanggap yung tama kong sagot, i-inject niya yung mali niyang pangangatwiran, problema niya ho yun. So judgment natin dito mga kapatid, again, ang importante sa moderator ay yung sinasagot ang tanong. So ang tanong doon ay yung talata, 'di ba? Yung sagot ni Brother Camacho, I think yung sa John ata 'yon. At tinatanggap ko 'yun as a valid answer naman. At Bro Camacho, kahit pa that is true or not mga kapatid, ang audience nakakakita niyan. I-rebut mo mamaya, Brother Jules. Proceed ka, Brother Camacho. 20 seconds again. Opo. So malinaw naman po mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi man nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Yun lang terminong Diyos mapapansin po ninyo, magsasabi na kung tunay o hindi tunay. Kasi pagiging Diyos po dyan, small letter D. O hindi tumutukoy sa tunay na Diyos. Kasi ang tunay na Diyos sa Biblia... Next question, 20 seconds. Okay, makinig ka, linawin mo ang utak mo kapatid ha. Ang tinatanong ko, letra por letra. Mayroon bang mababasa dyan? Wait lang, time stop mo na. Nagsasalita ata si Camacho, bro? Opo, sabi ko po, tanong lang, wag na side comment. Okay. So direct question as possible daw, Brother Jules. Proceed, bro. Okay. Diyan ba sa sinasabi mo, may sinasabi ba si Kristo na yung magdinatnan ng salita ng Diyos, yung mga Diyos, mayroon ba siyang sinabing hindi tunay na Diyos? Pakibasa. Meron nga. Meron daw, bro. Meron. Ito sabi hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Tignan mo yung letter D ng Diyos. Small letter po yan. Ang ibig sabihin niyan, hindi tunay. Objection, Mr. Moderator. Objection. Proceed. Negative. Hindi ko tinatanong kung maliit yan o letter na maliit. Ang tinatanong ko kung mayroong sinabi si Kristo na hindi tunay. Okay, so again, tinanong mo ulit yung tanong mo, nag-object ka, bro, plus doon sa kanyang pinapaliwanag na hindi daw ganon. Brother Camacho, meron ka bang counter objection dito? Yes, meron po. Ang tanong lang naman yan, meron o wala? Ang sagot ko, meron. Okay. At sinasabi ko, yung tunay na pag-unawa, pagbabasa ng Biblia. Okay, so ganito, may judgment natin. Again, mga kapatid, yung importante sa moderator, pag ang tanong ay merong categorical, yung tinitingnan ko lang yung categorical. Pero doon sa pagpapaliwanag, either nagsasabi si Camacho dito ng totoo or nagsisinungaling siya, nasa inyo yan mga kapatid, hindi pinapakailaman ng moderator yan. So, ang sagot ni Camacho dito ay meron. 20 segundo ulit, bro. Proceed, bro, na meron. Opo. Yan, meron po Ayan po yung small letter D. Ang kaibahan niya ganito sa 35. Kung tinatawag niyang mga Diyos, small letter D, yung mga dinatnan ng salita ng Diyos, capital letter D. Ibig sabihin, mayroong tinutukoy na hindi tunay at mayroong tinutukoy na tunay na Diyos. Next question, 20 seconds. Okay, lilipat na natin ng tanong kasi mukhang nahirapan siya. Dito na lang tayo sa Job 42:7. Tanggap mo ba dito na nag-alab ang galit ng Diyos kay Eliphaz? Yes or no? Yes, nag-alab yung galit ng Diyos kay Eliphaz dahil pinaratangan niya si Job na si Job ay lumalakad sa dating daan. Kasi si Job lumalakad siya sa mabuting daan. Yung dating daan kasi nakaraan yun ng masasamang tao. Hindi naman doon lumalakad si Job Pero sinasabi ni Eliphaz, doon lumalakad si Job. Next question.
nagagalit ang Diyos. Okay na ako dyan kasi Last 1 tinanggap po naman eh. Okay na ako kasi tinanggap po naman na nag-aalab. So ang tuna kong next question ko sa iyo. Pag ba ang isang mangangaral nakakasunod sa utos ng Biblia, tama ba ito? Yes or no? Mali po. Mali. Dapat ang isang mangangaral, tinanggap muna ng ating Panginoon Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ano po? Marami pong mananampalataya, sumusunod din sa Diyos, kaya lang hindi sumasampalataya eh. Halimbawa, marami tao sumusunod sa Ten Commandments na utos ng Diyos, pero hindi naman sumasampalataya kay Kristo. Kaya ang dapat, may tunay na pananampalataya kay Kristo, natanggap siya bilang Panginoon at Next tagapagligtas ng kanyang buhay. Galatia 2:20. Okay, next question ko sa iyo. Dito sa unang Timoteo 3:15, tama ba yung iglesia ng Diyos? Tama ba? Yes or no? Yes or no? Timoteo 3:15. Tama po yan. Kaya nga Okay. sa'yo yan eh. Salamat. Ano ba ang tama? Iglesia ng haligi at suhay o haligit sa haligan? Hindi mo pa sinasagot yan eh. Okay. Time. 7 minutes time. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative at ako tayo sa negative rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live again. Ray Pilapil Jr. sabi niya, durog na si Camacho. Unang tanong pa lang, the bread of our soul, Camacho, big letter D, mga Diyos, meaning marami talagang tunay na Diyos. Second Thessalonica 2 verse 4. Shoutout din kay Rico, paalam, Joy, MCGI, ang pagkasulat na small letter ay ibig sabihin yan ay hindi tumutukoy sa tunay na Diyos. Kasi big letter ang tumutukoy sa tunay na Diyos. Olan Reloso, sabi niya, kaya pala Diyos simple lang di ka makaunawa. Filerezado Perdo Jr., iba talaga ang basa lang ng basa. Ito din kay Norman Montebon, small d ang ibig sabihin yan, hindi na tunay na Diyos. Pastor Kim Navarro mga kapatid, sabi niya, anong nangyari sa bata mo? Ray Pilapil. Ito din kay Joey Lakay, kahiya naman, walang alam. Ito din kay Mamer Tolome. Bakit nga sinabi yon ng Diyos sa mga Hudyo, kayo yung mga Diyos? Ronnie Makalatan, ang hina talaga, di pwedeng bagitin to. Ariel Jimenez, hindi talaga makakaintindi itong bastos ng ugali. Ganyan talaga ang ugali ng turo ni Soriano. Halatang hindi makakaintindi ng explanation. At Joel Pablo, sabi niya, ang hirap umintindi ang negative. Gagawin yatang tunay na Diyos yung small letter D na Diyos. Siya to din kay Emmy Alfonso, di ba makakaintindi bro Camacho? So mga kapatid, tuloy tayo. 10 minutes, Brother Jules, your time start now. Okay, salamat Mr. Moderator at sa mga nakikinig dyan sa live, ano? At kitang-kita naman yung inis ng ating mga viewers. Okay. Ngayon, wala siyang nababasa doon sa kanyang sinasabi. Alam mo yan sa sarili mo, kapatid na Camacho. Doon sa mga tanong ko, wala ka naman talaga nababasang litra por litra na ang MCGI ang dating daan ay Peking Iglesia. No, litra por litra, yan ang paksa mo. Iniwan mo yung paksa mo. Iniwan niyo yung paksa mo, napunta kay Job. No, na personal. No, na personal siya, no. Bagamat ako hindi ako na personal. Tandaan mo, tayo lang ang nag-usap dito. No? Bakit mo isinali yung si Brother Eli? Wala naman yung kinalaman sa ating usapan. No? Hindi ka totoong kausap, kapatid, ha? Dapat humarap ka sa akin. Humarap ka. Huwag ka nga magtago dyan. Nagtatago ka eh. Ngayon, yung mga pinabanggit mo na mga suway at katotohanan, mali ba yun? Tama yun. Nasa Biblia yun eh. Nasa Biblia yan. Lahat yan ay tama kasi nasa Biblia nakasulat. No, pag nakasulat sa Biblia, dapat mong tanggapin. Tatanggapin mo yung nakasulat sa Biblia. No? Maliban na lang kung yung kinaaniban mo ay hindi nabanggit ni Apostol Pablo, no? Patungkol sa iglesia ng Diyos. Dito sa unang Timoteo 3:15,
Ang sabi dito, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang malaman mo kung paano sa mga tao, ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. No, nakakasunod kami sa utos ng Biblia na susundan namin. Kasi ang sabi doon ni Apostol Pablo, huwag higit sa mga bagay na nasusulat. No? Doon sa unang Korinto 4:6, huwag higit sa inaanyo kong halimbawa kay Apolos at sa akin na mga tuto kayo sa amin na huwag higit sa mga bagay na nasusulat. So yung sinusundan natin, yung nakasulat, no? Ayan marami. Ito, iglesia ng Diyos. Ayan, unang Korinto, 2 Korinto, 1 hanggang 2, tinawag si Apostol Pablo na maging, tinawag ni Jesucristo na maging apostol ni Jesucristo sa kalooban ng Diyos at susustinis nating kapatid sa iglesia ng Diyos. Walang binabanggit na Seventh-day Adventist Church. Kung mayroong peke, yung kinaaniban mo, tingnan mo yung sarili mo, yung kinaaniban mo, mantakin mo. Mayroon ba nga ito assignment mo? Ito, bibigyan kita ng assignment. Yamang ikaw ay affirmative, mayroon bang namumuno sa iglesia sa Biblia? Pinahihintulutan ba ang babae? Namuno? Yan, assignment mo yan. Sagutin mo yan, assignment mo yan. Mayroon bang namumuno, babae, pinahintulutan ba ng Biblia? Pag sinabi mong pinapahintulutan, panalo ka na. Pero, pag wala kang nabasa, gibang-giba na ang pangalawa mong stand na naman. Ang layo ng pinapatunayan mo. Lahat yan ay tama. Kahit anong kalalkal mo dyan kay Brad Dele, tama yan kasi nasa Biblia mababasa. Mababasa yan. Pag nabasa, naaral ng mga apostol, tama yan. Tatanggapin natin yan kasi salita yan ng Diyos no? Pero ayon sa pag-aaral. No, dito sa pag-aaral, ang tao ng Diyos na tinatawag batay sa Daniel 19 ng 9 ng 19, ang inyong mga tao at ang inyong bayan ay tinatawag sa inyong pangalan. Alin yung pangalan? Pinatunayan ito ni Apostol Pablo, iglesia ng Diyos. Ng Timoteo 3:15. Sasabihin mo peke? Sasabihin mo peke yung nasa Biblia? Kalaban ka nga ng Diyos Kaya nga sabi sa iyo ng 2 Korinto, binulag ang pag-iisip Binulag kayo ng pag-iisip ng Diyos ng sanglibutang ito, no? Kaya bulag ka Di ka ang tagal mo na dito sa debate. Hindi ka pa rin nakakaunawa. Unang Timoteo, 2 Timoteo 3:7, laging nagsisipag-aral ngunit kailanman ay hindi nakakarating sa katotohanan. Mantakin mo, kinakalaban mo yung iglesia ng Diyos. No? Nagsasalita ka sa ganang iyo. No? Nagmanang-mana ka sa tatay mo. Nagsasalita ka ng kasinungalingan dito sa mga nakikinig. Ito naman mga fans ni Camacho, tuwang-tuwa sa kasinungalingan ni Camacho Di ba? Tuwang-tuwa. Kahit nagsisinungaling na sila sa harapan nila. No? Nagsisinungaling na itong si Camacho. Kimantakin mo, hinahanapan natin ng letra por letra batay sa kanyang pinili. Siya mismo ang pumili ng magpaksa. Sabi ko, para maging patas, pangalan ng iglesia. Ayaw niya kasi tagilid siya Assignment mo yan. Ayaw mo kasi tagilid ka. Yung iglesia mo, hindi yan ang binili ng sariling tugon ni Kristo. Seventh-day Adventist Church, ano ba yan? Gawa 20:28, basahin mo. Basahin mo na lang, assignment mo yan. Pakibasa kung anong nakalagay dyan. Sino yung binili? Adventist Church ba? O Church of God? Okay, isa pang assignment. Saan naging kapatid si Timoteo? Sa Iglesia ng Diyos? Sa MCGI? O sa Seventh-day Adventist Church? Basahin mo yung unang Korinto 1:1. No? Saan naging kapatid si Timoteo? Basahin mo ang 2 Korinto ng 1:1 hanggang 2. Ayan. Assignment mo yan. Kung mayroong piki dito mga kaibigan, itong si Camacho.
ito yung aral nila eh. Ano? Ang sabi doon sa Galatia 8 ng 1, kahit man kami isang anghel na bumaba na mangaral ng iba. Ano? Itakwil. Ito ng mga Seventh-day Adventist Church, katakwil-takwil na mga itinakwil to eh. No? Nagpapakunwari. Ano? Sumisitas eh. Nagpapakunwari. Pero hiwalay sa kanilang mga gawa. Ano? Kita mo? Kita mo yung diwa ng puso niya, naninira siya. No, naninira siya. Diwa yan ng demonyo. No? Marami kang dadalhin sa impyerno. No, ikaw yung pastor na walang kabusugan eh. Ikaw yung pastor na walang kabusugan. No? Aso. Asong walang kabusugan, ikaw yun, pastor ka eh. No? Kaya pag talagang si Camacho, nagsisinungaling sa atin eh. Yung pinapatunayan niya na paksa, wala siyang nabasa. Nagtatatalon-talon parang palaka. Talon lang siya. Isa pa, tingnan niyo mga kaibigan. Yung tinanong natin siya, na tama ba na nag-alab ang galit ng Diyos kay Elipas? Sabi niya, oo. Unang tanong, yari eh. Salamat sa mga nakakaintindi sa comment na. Alam nyo na, may nanalo na. May naisako, yung affirmative. Maraming butas eh. Nabutasan. Dapat marunong ka depensa. No, kahit na hindi mababasa, mayroon daw eh. Ang tinatanong natin, mayroon bang sinabi si Kristo na hindi tunay na Diyos? Abay, sumagot ng oo. Letra por letra ang tinatanong natin. Sumagot ng oo. Nang binasa, maliit daw na letra. Yari tayo dyan. Niloloko kayo ni Camacho. Sinungaling eh. Ito yung ama niya, yung Diablo. 2 Corinto 4:4. Siya yung anak, yung gawa 13 ng Jess. Na puspos ng kasamaan, no? Hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon? Alin yung daang matuwid ng Panginoon na pinapasama mo? MCGI. MCGI yan. Kapatid, basa-basa ng Biblia. Ang daming MCGI, oh. Ang dami. Unang Timoteo 3:15. O kahit may research man, napakarami niyan, mga kaibigan. Okay. So, sa tagpong ito, mga kaibigan, walang naitindig. Walang naitindig. No? Sakong-sako. Nung mga tanong natin, oo, mayroon. Pero pag tiningnan mo, wala. Nagsisinungaling. Kaya bagay na bagay sa kanya yung ama niya, yung Diablo. Kasi sinungaling. Mantakin mo, nagsisinungaling sa inyo. Sumasagot siya ng oo, pero hindi naman mababasa. Letra por letra. Ano ang tawag sa iyo niyan, Camacho? Hindi ba't nagsisinungaling ka? Maging totoo ka sa sarili mo. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Fernando Camacho ng SDA. Your time start now. Okay. Unang tanong po, yung bang ADD o dating daan, yan po ba isang reliyon o hindi? Programa yan. Programa sa radyo nung araw na yon. Pero ang dyan, members kami ng Church of God. Yan ay programa. Yung dating daan. Next question. Okay. Dahil hindi yan relihiyon, ang sunod na tanong ko sa iyo, si Satanas ba ay inihulog na dito sa lupa o hindi pa inihulog? Okay, ang sagot ko sa iyo ay 10 seconds sapagkat wala akong nilalatag na ganyan. Oo, wala akong nilalatag na ganyan. Kawi ka na 26 ng 4. Huwag mong sagutin ng mangmang sa kanyang kamangmangan. Counter yan. Gusto mo, objection, gusto mo ito. 10 seconds, bro. No objection tayo dito. 10 seconds, bro. Sa question and answer. Kasi sa rules kasi natin, kahit ano pwede nang itanong, di ba? Yes, bro. Pero ang sagot daw niya dito ay 10 seconds, bro. 10 seconds. Okay. Proceed, bro. So, tanong. Ulitin ko, si Satanas ba inihulog na dito sa lupa o hindi pa inihulog? Relevant yung tanong na yan kasi dapat mo sagutin para di kayo lumitaw na peking iglesia. Inihulog ba o hindi pa inihulog?
10 seconds, ano? Kasi hindi ko 10 naman seconds, nilalatag sige. yan, oh. Hindi yan ang paksa. Ang sabi sa Kawikaan 26.4, huwag mong sagutin ang mangmang sa kanyang kamangmangan. Next question. 10 seconds. Okay, next question. Ayon sa iyong kinikilalang tunay na Diyos na siyang puno ng inyong pong iglesia, na si Kailas Soriano, si Juan Bautista ay nabautismuhan. Tanong, saan sa talata ng Biblia na si Juan Bautista binautismuhan? 10 seconds. 10 Ay, hindi seconds yan ang ulit. paksa ko. Oo, at wala akong sinasabi na si Brother Amy ay tunay na Diyos. Kaya wag mong sagutin ang mangmang sa kanyang kamangmangan. Next question. Yes, sir. 10 seconds. Okay, next question. Doon sa Kawikaan 15:4 at 3:18, sino po yung tinutukoy na punong kahoy ng buhay? Si Ginoong Nicolas Perez o si Eliseo Soriano? 10 seconds, hindi 10 ko yan seconds nilalatag. Wag mong sagutin ang mangmang sa kanyang kamangmangan. Next question. Okay. Next question, kasi ang rules natin dito sa bahaging ito, itanong na kahit ano. Kaya tanong ko rito, kanino naman natupad itong Jeremias 30, 19 hanggang 20? Kay Soriano ba o sa ilalim ni Cyrus ng Persia sa lubang tipan? Ako, 10 seconds ako 10 dyan. seconds again. Kasi hindi ko hindi ko ang pinapuntirya ko yung MCGI, na hindi Peking Iglesia. Kaya wag mong sagutin ang Next mangmang question. sa kanyang 10 kamangmangan. seconds. Okay, next question. Tanggap mo ba na dalawa lang ang pamimilian? Tunay at peking iglesia? Tanggap mo ba yon na kapag ka hindi tunay, peki na kasunod nun? Tinatanggap mo ba yon? Yes or no? Yes. Yes. Kasi kami ang yung nasa Biblia tunay, umanib kasi kami diyan. Yan ang paniwanag ni Brother. Hindi kami. Kasi kailan lang kami dumating. Hindi mo kasi naunawaan yan sarado ang utak mo Doon sa tunay, umanib kami. Yun ang ibig sabihin ni Brother Eli. Kaya mali yung conclusion mo. Next question. Next question. Okay. Ibig sabihin, ano si Kaeli? Imitator o hindi siya imitator? Imitator o hindi? Hindi. Hindi. Okay, hindi Umanib kasi kami dyan Umanib, members. Members, umanib. Makisanib kayo sa mabuti. Peso 3-4. Ang mga intel ay tagapagmana. Umanib kami dyan sa tunay na iglesia. Okay. Next question. Dito sa Church of God International, yung kay Armstrong, peke bang iglesia yan o tunay na iglesia? Okay, 10 seconds kasi hindi ko yan nilatag na sinasabi mo. Huwag mong sagutin ang mangmang sa kanyang kamangmangan. Next question. 10 seconds. Next question. Tama ba na member kayo ng Church of God International na katulad ng pangalan ni Armstrong sa kanyang iglesia? Tama ba? Yes or no? Tama ba? No No. dyan, no. Kasi nasa Biblia yung inaaniban namin. Hindi dyan sa sinasabi mo na yan. Nasa Biblia. Next question. Next question. Okay, next question. Doon naman sa unang Timoteo 3:15. Ano po? Yan. Sabi mo na tama yan. Ibig mo sabihin, tama yung samahan ni Gugulan, tapos tama rin yung kay Soriano. Mayroon dalawang iglesyang tama. Yes or no? Yes or no? Ang sinasabi mong 10 Objection. seconds ako. Wait lang. Objection. Affirmative na yan. Sa moderator, yes or no? Kasi Yes, merong dalawang iglesia na parehong gamit ang Timoteo 3:15 kay Gugulan at kay Soriano. Tanggap ba niyan na merong dalawang tunay na iglesia? Yes or no? Okay, Bro Jules. Okay, tanggap ko. Tanggap Parehas na. lang yan. Tanggap ko, parehas lang yan. Hindi yan dalawa. Isa lang yan. Nasa Biblia yan Biblia yan Okay. Nasa Biblia yan. Tama yan. Lahat yan tama. Next Patungkol question. kay sa mga naunang mga iglesia. Next question. Tama yan. Kung tama, si Gugulan, bakit nilabanan pa ni Soriano ng demandahan tungkol sa pangalan? Kung tama naman pala si Gugulan. Bakit ba? Okay, sasagot ako. Tama yung iglesia, hindi si Gugulan kasi babae. Katulad sa inyo, mali. Ang namumuno sa inyo, babae, mali yan, kapatid. Next question.
Next Sabi question. mo kasi, yung isa man ni Gugulan, tama yon. Tapos kay Soriano, tama yon. Kay Gugulan, babae ang namumuno. So ngayon, dahil babae namumuno, itinatanggi mo na tama yung kanyang iglesia? Yes or no? Tinatanggi ko yung pamumunong babae, pero yung iglesia na pangalan sa Diyos, tama yun kasi biblical yun. Yung mali, yung katulad sa inyo, babae, bawal sa Biblia. Next question. Sabi ni Kaeli, hindi pwedeng magkaroon ng dalawa. Dapat isa lang. Tinatanggap mo ba yon yung sinabi ni Kaeli Soriano na yon na hindi dapat dalawa ang iglesia, kundi dapat isa lang? Tinatanggap mo yon, yes or no? Tama yan. Isa lang naman ang aral yan. Nasa Biblia. Wala, ikaw ang nagsasabing dalawa. Hindi ako. Kaya mali ka. Next question. Next question. Okay. Tama daw. So next question. Dito sa mga naitatag, dito naman kita tatanungin, ano? Halimbawa, ilagay natin. Sayang, hindi naabot, Okay, so Mahina. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate, at shoutout muna sa ating nasa live, Rolando Bayani, mangmang talaga. Sabi ni Joel Pablo, ayaw sumagot, durog ang negative. Shoutout din kay Pascual Comelior, magmang itong si Jules, puro 10 seconds. Shoutout kay Ray Junior Pilapil, mali po sa Exodus 7:1 small letter G ang God, pero sa strong Hebrew ito ay Elohim. Shoutout din kay Mamer Tolome, napakagaling manligaw ni Satanas. The bread of our soul, sabi niya, ang layo ng paksa si Camacho. Gerald Dayula, banatan mo bro Camacho. Pastor Kim Navarro, pag sinabing Elohim ay tunay na Diyos agad. Shoutout din kay Larry Asalese, 10 seconds ang takbo, doon kayang sagutin. Di kayang sagutin. Shoutout din kay Erwin Perez Diaz, pwede na ngang tanungin lahat hindi ka nakikinig. Shoutout din kay Edwell Ortalesa, naku, hirap na hirap sumagot ang ad. Shoutout din kay Leve Cantredas, yan, nabutata ka na toy. Rico, paalam, labas pasok sagot ng MCGI, kawawa na talaga. Shoutout din dito kay Febwin Dalida, pagkasablay na sagot. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jules bilang negatibo na sa ating topic na ang MCGI or ADD ay peking iglesia ayon sa Biblia. 5 minutes bro, your time start now. Okay, salamat Mr. Moderator, no? Sa ating conclusion, napatunayan natin, nadurog natin yung affirmative. Durog na durog. Sobrang pagkadurog. Bakit? No? Kasi tinanggap niya yung binabato niya sa atin, na si Elipas, no? Nag-alab ang galit ng Diyos sa kanya kasi nagsalita siya na ang dating danay nilakaran ng masama, kaya nagalit, no? Nagalit ang Diyos doon sa kanya. Kasi bakit? Kasi dating daan si Job. Dating daan. Kaya nagalit si Job. Siya ang Panginoon nagalit, no? So ang paksa, patutunayan niya na peking iglesia ang MCGI. Wala siyang naitindig kung saan-saan, no? Kung saan-saan nagpupunta itong si Camacho, no? Ang mga tanong ang lalayo, no? Kamangmangan kasi ang tanong, kasi ang sabi ng Diyos sa Kawikaan 26:4, salita ito ng Diyos Ito naman ng mga fans ni Camacho, ayaw makinig sa salita ng Diyos. No, kapag mangmang yung tanong, huwag mo sagutin. Sumusunod ako sa Diyos. Ang sabi ng Kawikaan, huwag mong sagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Utos ng Diyos yan. Huwag mong sasagutin. Kasi yung tanong niya, kamangmangan. Kung ikaw ay sumusunod sa salita ng Diyos, ay sumunod ka. Pag hindi ka sumunod, anak ka talaga ng dyablo. Katulad ng ating kausap. Kasi sinisiraan niya ang member sa Church of God International, maliwanag na biblical. Samantala, ang grupo niya, babae, namuno, bawal sa Biblia. Hindi pinapahintilutan
ng Diyos na ang babae mamuno sa iglesia. Yan ang peke. Yan ang peke. Sa amin, lalaki yung namumuno eh. Wala kaming babae. Kaya nga nung si Gugulan ay namuno, ay lumaya si Brad Eli doon. Pero, yung pangalan na itinatag, tama. Hindi kasi naiintindihan ni kapatid na Camacho. Ang hindi tama, kung mamuno yung babae. Ginamit mo, diyan ka, ginisa sa sarili mong ginagamit na argumento. Ano pa? Yung sinasabi daw na hindi true church. Alam mo kapatid, matagal nang nakatayo ang iglesia. Tapos sasabihin mo true church ka. Ang gagawin mo, aanib ka. Utos kasi makisanib sa mabuti. Ang mga hintil ay tagapagmana. Ayan. Kaya tamang-tama. Nakasunod kami sa Biblia. Kaya nga, mga kaanib sa iglesia ng Diyos eh. Di ba? Mga kaanib, members sa Church of God International, Mateo, nasa Mateo 28:19. Mga bansa biblical. Kayo, nasaan? Nasabi ni Pablo, kung mayroong ibang mangaral, itakwil. Galatia 1:8, itatakwil. Kaya itong mga SDA na ito, na mga tagasunod ni Camacho, mga itinakwil na kayo eh. Hindi kayo iglesia ng Diyos eh. Hindi kayo binili ng kanyang sariling dugo. Kaya mga itinakwil na kayo, magalit na kayo dyan. Magalit na kayo, mga itinakwil na kayo. Sabi ni Pablo, matakwil. Hindi naman yan ang iglesia nga, ipinangaral ng mga apostolo, Seventh-day Adventist Church. Ano ba naman yung pangalan na yan? Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, ang nadurog natin, si Camacho, dahil yung iglesia niya, hindi ipinangaral ng mga apostol, hindi binili ng kanyang sariling dugo. Yan, napakaliwanag. Doon sa kanyang paksa, wala siyang napatunayan, nadurog natin, wala na yung puste. Siguro magre-retero ka na ngayon. Wala na yung sinasabi mong nakatayo pa rin ang puste. Asana yung mga puste mo? Tuwing magdidebate ka, ang dami mong puste. Ngayon, unang puste mo, giba. Pangalawang puste, giba. May assignment ka pa. Yari ka. Ang nakalaban mo talagang di ba? Baguhan lang No. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na ang MCGI o ADD ay peking iglesia ayon sa Biblia. Fernando Camacho, 5 minutes. Your time start now. Alright, At gusto ko makita ninyo yung sinasabi niya tayo doon nagtatago. Hindi na dito ka tayo, nakalantag nga tayo Sino ba nagtatago? Ay, kita mo hindi naka-open yung camera ngayon, sinayang na naman yung oras. Akala niya nakakatibag siya, pero hindi ho siya nakakatibag. Yun lang simpleng pag-unawa ng capital D at small letter D. Hindi niya talaga naintindihan naintindihan ng lahat Ito na lang negative ang hindi nakaintindi. Tapos sabi niya naninira daw ako. Hindi ako naninira. Piniplay ko nga para mismong si Kaeli nagsasabi. At sinasabi niya pastor daw. Hindi ako pastor, isa akong laiko, evangelist. Mystic and blue, lahat ng iyong banat hindi tumatama, sumusuntok ka sa hangin. Isang uri po yan ng panilil na sa mga tao. Pero palitawin ng pastor ako, hindi naman ako pastor. Kaya yan ang kamangmangan Yan yung sinasabi ng Biblia, yung kamangmangan. Mystic and blue po yan. Ngayon, gusto kong tignan po ninyo ito mga kapatid sabi niya kasi, yung tinanong ko yung dating daan ba, ano ba yun? Yung ba relihiyon? Ay, ano sagot ni Kaeli Soriano? Eto sabi Marami pong relihiyon dyan, topsy-turvy. Walang firming direksyon. Pero ang relihiyong ito, kung nakikita nyo ito, ang dating daan, ito po establisado with properties amounting to more than $500 million. Okay, tama nyo na. Relihiyon pala yan Sabi mo, hindi relihiyon.
Ay, nako po, mga kapatid, mga kaibigan, ano? Oh. Kaya dito, sabi ko nga, mismo nga yung kinikilalang tunay na Diyos ha? Ang nagsasabi na, hindi paninira yan. Bibig mismo ni Kaeli yan At sabi niya, hindi daw niya kinikilalang tunay na Diyos si Kaeli. O ano si Kaeli? Diyos-Diyosan. Nagsabi niya, pati ako, Diyos na rin. Ibig sabihin, ano siya, Diyos-Diyosan, hindi siya tunay na Diyos. Ha? Oh, yan ang maling pag-unawa sa Biblia. O ngayon, yun daw pangalan, ba't napunta naman yung pangalan namin Ang subject dito kayo Ha? O ngayon, yung aming pangalan, hinalo po yan sa bunga. Sa katangian ng iglesia. Kami nga yung itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi kayo Kasi kayo, umanib kayo, nag-member kayo kay Armstrong. Kaya mali-mali. Yan po yan mga kapatid ngayon, kasi konti na lang ang oras ko eto sabi niya parehong tama yung nasa nasa unang Timoteo yung kay Gugulan at saka yung kay Soriano parehong tama. Sabi dito ni Mr. Mel Magdaraog at Mr. Danny Navales sa DZBB kay Don Manolo nung nabubuhay pa December 1994. Nagkamali ng pagpaparisto si Caperes dahil hindi ito gaanong nakapag-aral. Sa halip na saligan, suhay ang naiparisto. Nakita mo na, mali pala yung suhay Sabi mo, parehong tama. Ikaw talaga Mas marunong ka ba? Dito sa mga official ninyong tagapagsalita. Hindi kayo mananalo sa kanila. Sila nga ang mga haligi ninyo dyan mas marunong ba kayo kaysa kanila? Nagkamali nga daw si Caper. Sabi mo naman, parehong tama. Kita nyo na mga kapatid. Eto pa bakit hindi sinasagot? Sa rules kahit ano pwede nang itanong. Bakit hindi matanong ang masagot kung inihulog si Satanas? Hindi pa. Kasi may conflict na sagot Sa isang video inihulog, sa isa hindi pa. Yan ba ang tunay na iglesia kontra turo? Di ba? Ngayon lang nagpatunay na magkakontra sila ni Dani na ba ngayon ito pa yung Kawikaan 15:4 sino tinutukoy kasi doon sa suhay si Nicolas Perez yan yung punong kahoy ng buhay. Pagdating naman dito kay Soriano ang puno ng buhay si Eliseo Soriano. Di magkaiba yung doktrina, sabi mo parehong tama yung dalawa. Isa lang ang pwede, sabi nga ni Kylie, isa lang ang pwede, hindi pwedeng dalawa. Kung mali yung isa, tama itong isa. Kay Eliseo Soriano, yung puno ng buhay, hindi si Nicolas Perez, kundi si Eliseo Soriano yan. Tapos itong Jeremias 3, yan. Sabi kay Eliseo Soriano daw natupad, hindi po natupad kay ilalim sa Aerospatial. Kaya peke talagang iglesia ang MCGI. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Seventh-day Adventist and MCGI. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating mga manonood at meron tayong halos na 80 plus live viewers, 351 comments, 9 natin si Bro Camacho. Pasalamat lang bro. Yes, lubos tayong nagpapasalamat sa atin pong Panginoong Diyos sapagkat ang katotohanan ay mula na namang nahayag at naniniwala tayo mga kapatid na yung katotohanan na yan ang magpapalaya po sa mga taong nadidimlan ng mga kamaliang aral. At suportahan nyo pong palagi ang Rasya Vista mga kapatid dito sa ating platform. At syempre, meron din po ako YouTube channel. Punta lang po kayo, Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po dyan ang ating YouTube channel. Okay? So mga kapatid, hindi na ako magpapakahaba-haba sa mga mapagmahal na palad ng ating pong Panginoong Diyos. Muli ko kayong iniiwan at hangad ko na patuloy kayong pagtuntubayan, pagpalain sa inyo pong mga gawain. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Tukbok. Hamnida sa inyong lahat mga kapatid. Mispa po sa inyong lahat. Salamat lang din, Bro Jules.
Okay, salamat Mr. Moderator at salamat sa Diyos at atin natibag ang ating affirmative. At ngayon mga kaibigan, maraming salamat sa pagkakataong ito na naitawid natin ng tunay na aral at natabunan natin ng mga maling aral. Salamat sa Diyos at marami. Suportahan ninyo ang ating page na ito kay Brother Raciano. Salamat sa Diyos! Okay, so Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Brother Camacho ng SDA at Brother Jules ng MCGI at pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran at kondisyon ng ating mga debatista, mga kapatid. Yung patakaran ng aking platform at syempre yung inyong mga obligasyon, mga kapatid. So maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates, mga kapatid, dahil nandun yung ating mga record sa dito at sa akin ding profile, personal profile, mga kapatid, Russia Vista. You can follow me para tuloy-tuloy kayo sa panonood ng mga ganitong usapan. At kung gusto nyo magsuri sa Seventh-day Adventist, meron ding mga posts. Si Fernando Camacho, nakatag naman yung pangalan niya dyan. You can follow him, mga kapatid, or mag-question kayo. At gaya din ni Jules na isang MCGI, you can follow him also. So maraming salamat, mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Fernando Beza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.